Ito na po yung kwento, makinig ho kayo ha, yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika, tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako, undocumented alien, undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. I mean, naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Yo, what's up mga tropa pips? So napanood naman po natin yung video ni Congressman Erwin Tulfo. At dyan nga po sa video na yan ay napagtanto natin na si Erwin Tulfo pala ay merong experience sa kung ano ang mga naging experience ng mga OFW. Isa na ako doon. Ako po ay naging TNT sa Malaysia sa loob ng 2 taon dahil pumunta din ako doon as tourist. Pagdating ko doon, 3 months yata yung visa, yung tourist visa. Tapos, dapat mag-e-exit ako ng Thailand. Hindi na ako nag-exit dahil sabi nung aking naging employer, bibigyan nila ako ng visa. Hati yung visa. Kung ang visa noon ay 6,000 ringgit, 3,000 sa akin, 3,000 sa amo ko. Pero, na ibigay ko yung 3,000 na yon na kinaltas ng kinaltas sa aking sahod buwan-buwan, hindi po ako kinuha ng visa. At ilang agent ako doon, hanggang 3 agent yata. Bali tatlo. Yung unang employer ko, tapos yung employer ko doon sa Onde-Onde. Agent pala namin sa Onde-Onde. Tapos yung aking pang-apat ay yung agent ko sa McDonald's. Hindi rin kami binigyan ng permit, hindi rin naibigay. Pero fully paid ako. Ngayon, bali 4 pala, tama 4. Pang-apat, yung sa burning pit ko na trabaho, hindi rin ako naikuha ng permit. Ang ginagawa nila, kukunin lang nila ng kukunin yung pera dahil sa illegal, hindi ka makakapagreklamo. Gano'n nangyari, 4 na beses yun. Ang laking pera po ang nawala sa akin. Pero awa naman ng Diyos, triple, quadruple, quintuple pa ang binalik sa akin dahil nga po ako'y naging vlogger nung panahon ng pandemya at doon ako nakapagpagawa ng sarili kong permit. Kaming dalawa ni Joy sa isang tawag dito, yung agency na may kapartner sa Pilipinas, tapos meron silang counterpart doon sa Malaysia na nagagawa ng mga permit para sa mga katulad ko na basta may pera ka, makakakuha ka ng permit. Sayang, di namin nalaman yan noon nung kami ay naghahanap pa lang ng mga trabaho. Naubos lang yung mga pera namin doon sa mga scammer na agent. So naranasan ni Erwin Tulfo yung naranasan ko. Pinanood ko talaga to. Ang haba nitong video na to. Nasa 37 minutes. Pero tinapos ko talaga hanggang dun sa ini-edit ko. Kasi, excuse me po. Kasi sabi ko, nagka-interest ako eh. Kasi yung istorya ng buhay ni Erwin, same din sa akin. Bakit ba ako nag-abroad? Para sa pamilya ko. Bakit ba ako nagpunta ng Malaysia? Dapat Dubai yon. Hindi ako natuloy sa Dubai. Pinili ko yung Malaysia kasi Malaysia, dun yung kapatid ko. Ano nangyari? Diba? Ilang beses ako naloko. So, kumbaga pumunta ako doon, hindi ako magiging masamang tao.
Pumunta ako doon, ako magnanakaw, hindi ako gagawa ng kahit anumang masama, bagkus ang gusto ko lang ay magtrabaho ng mas may malaking kita at madaling makakuha ng trabaho. Dahil alam naman natin, dito sa Pilipinas, kahit nga janitor ka lang, at least college level. Naranasan ko nga yun, taga-tupi ng damit sa SM North EDSA. At least college level. Tutupi ka lang ng damit. Dahil hindi ako nakatapos ng college, doon ako dinala sa stockroom. Ganyan ang realidad ng buhay. So yung realidad ng buhay ng isang regular na Pilipino, normal na Pilipino, hindi mayaman, naranasan ni Erwin Tulfo. Kaya yung kanyang mga sinasabi po dito, naranasan ko yun. Naranasan ng napakaraming mga nagsubok ng magandang tadhana doon po sa abroad. Na, masasabi ko naman ako, naging maganda naman yung pagsubok ko doon, pag-try ko sa abroad kasi hindi naman ako magkakaroon na, itong bahay ko, sasakyan, mga motor, negosyo. Hindi ko naman ito mararanasan kung hindi ako nag-abroad, kung hindi ako naging TNT. At hindi ko kinakahiya ang maging TNT. Bakit? Bibihira po ang mga Pilipino na nagkakaroon ng pagkakataon na ikay maging TNT at ikay makakuha ng proper visa at ikaw ay umanlad ang buhay. So, naranasan niya ni Erwin Tulfo, naranasan ko yan. So, proud ako, naging TNT po ako sa Malaysia. Pero, diba, sabi nga ni Erwin Tulfo, wala siyang nilabag na batas dito sa Pilipinas. Bakit? Wala naman tayong niloko dito sa Pilipinas eh. Wala naman tayong nilabag na batas dito sa Pilipinas. Maaaring baka si Erwin Tulfo may nilabag siya doon sa Amerika, pero Amerika ang hahabol sa kanya. Hindi yung mga vlogger na bayaran at mga trolls. Maaaring ako, may nagawa akong mali doon sa Malaysia dahil ako'y nagtago ng 2 taon, tago ng tago. Pero kasi maluwag kasi Malaysia, ewan ko lang ngayon. Maluwag kasi doon, kahit yung tinatambayan namin doon, tumatambay pa nga kami sa KLCC, kahit may mga pulis nagdadaan, walang problema. Kahit ma-checkpoint nga ako noon sa, ma-checkpoint ako, nakasakay kami ng kapatid ko sa Grab. Hindi ako kinakabahan kasi alam ko, mukha akong Malaysian. Sa totoo lang ang mga Malaysian, pag magsalita lang, saka mo lang malalaman, ay Malay ito. Pero ang Pilipino doon, ihalo mo sa Malaysian, wag lang lahat magsalita. Mapagkakamalan kang Sabahano, ano ba yung sinasabi nilang lugar? Meron sila sinasabing lugar, Sandakan. Yan. You from where? Sandakan. Ganun ang sasabihin sa'yo. So, ako, naranasan ko yung ganoon na ako'y pumunta lang ng ibang bansa para magtrabaho. Itaguyod ang aking nanay, tatay, pamilya ko, mga anak ko. Tapos, maaaring baka habulin ako ng Malaysia. Diba? Pero, si Erwin Tulfo, Pilipinas, wala siyang kasalanan. Ako, wala rin akong kasalanan sa Pilipinas. Si Erwin Tulfo, baka may kasalanan siya doon sa Amerika. Baka kaya nga hindi na siya makabalik ng Amerika or hindi ko sure kung pumupunta pa siya ng Amerika gamit ang kanyang tunay na pangalan, passport, di ba? Dahil ngayon siya ay kongresista, hindi naman siya pwedeng gumamit ng ibang pangalan, di ba? Yan po ay walang mali doon sa ginawa niya para sa akin dito sa Pilipinas. Maaaring doon nga sa Amerika may mali. Pero eto nga po ang siste. Walang nawala kay Erwin Tulfo. Integridad, kredibilidad, pagkatao, lahat, personalidad, lahat. Hindi maitatanggi. Hindi po maikakaila. Pilipino si Erwin Tulfo. Sa totoo lang, mas lalo pa pong napaganda ang issue dito kaya Erwin Tulfo dahil nga po, di ba, nasoplak sila. Napahiya yung mga tao na kumbagay kumukundena kay Erwin Tulfo. Dahil katulad niyan, sino ba yung nakakaalam? Sabi nga ni Erwin Tulfo, hindi naman ipagyayabang yan. Tiyete ako doon. Nagtiyete ako doon. Bakit? Hindi mo naman pagyayabang yan eh. Hindi naman lahat
ay dapat nakakaalam kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Ngayon, pumutok yung balita na yan. Ang goal or ang motive para po ilabas yung ganyang balita o ang ganyang paninira, actually, hindi nga paninira kasi totoo, ay para po mapababa ang isang tao. Ang moral niya, ang kanyang kaisipan, ang kanyang fighting spirit. Pero, kay Erwin Tulfo ang nangyari, mas lalo pang gumanda ang sitwasyon niya sa mga tao. Bakit? Kasi dahil sa kanyang mga binitiwang salita, mas lalo kong humanga dahil ramdam niya ang hirap ng isang Pilipino. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng isang ama na walang maipakain sa kanyang mga anak. Kaya alam niya kung ano ang nararapat na ibigay na tulong sa isang tatay, sa isang Pilipino, sa isang pamilya, sa isang nanay, tatay at anak na humingi ng tulong sa kanya doon sa kanyang action center. Di ba? Napakaganda niya. Napakaganda po niyang nangyari na yan. Dahil nga po sa halip na ang ating kongresistang Erwin Tulfo masira ng mga tao na kumukondena sa kanya, mas lalo pa po tayong napahanga dahil isinakripisyo niya ang kanyang sarili para lamang siya ay makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang mga anak. Katulad ni Erwin Tulfo, ako po, naranasan kong mag-checker dyan sa mga warehouse ng bigas sa Bukawi, naranasan ko yan. Mag-construction, lalo construction talaga, ranas na ranas ko yan. Service crew. At the age of 17, mag-18 pa lang ako nun. Siguro mga 1 month, mag-18 na ako. Nagtrabaho na po ako as service crew. Hanggang 22 years old or 23 years old. Pag hindi po ako nagse-service crew, construction. Sunugan ng pagpapala ng semento, paghahakot ng buhangin, ng mga hollow block. Yan ang mga ranas na ranas ko. Lalo pag may buhos, naku po, Sus Mariosep. Alauna hindi pa nagtatanghalian. Danas na danas ko yan, tricycle boy. Okay, Ryan Kagang. Nangiram ako ng nagbaboundary ako ng tricycle. Para makapamasada, para may pangkain. Pag walang trabaho. Waiter sa Marilao, Bukawi, May Kawayan, Valenzuela. Hanggang nakarating na rin ako, nagwe-waiter ako sa SM North. Nag-waiter ako ng catering. Nagbantay ako ng mga PC shop, computer shop, kay Tito Bal, kay Kuya Randy. Tapos rin ako, nag-call center din ako. Nag-janitor din ako sa call center. Lahat po ng trabaho, naranasan ko. Kaya ako, sa halip na masira si Erwin Tulfo sa akin, sa halip na masira yung pagtingin ko kay Erwin Tulfo, ikaw pala, Amerikano ka pala, kakandidato ka pang, kakandidato ka pang senador, yung pala, Amerikano ka. Amerikano ka na. Yung pala, hindi pala totoo. Diba? Yan po yung mahirap Hindi natin alam kung ano yung roots ng tao, kung ano yung pinagdaanan ng tao. Kasi ito lang ito lang. Kung si Erwin Tulfo ay isang Amerikano, bakit lang kanyang mga kapatid Pilipino? Diba? Saka isa pa, kapapayagan ba yan ng COMELEC na makakandidato as senador kung yan ay Amerikano? Diba? Siyempre hindi. Diba? Kaya alam niyo po, sa totoo lang, epic failed. Failed na failed dito yung mga naninira kay Erwin Tulfo. Failed na failed dito yung mga nagbabalak na mawala sa number 1 spot ng mga survey si Erwin Tulfo. Hindi po maikakaila. Mahal ng mga Pilipino ang mga Tulfo. Magsimula kay Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Mon Tulfo, Ben Tulfo. Mahal sila ng mga Pilipino Hindi maikakaila. Hindi na po masisira. Hindi na po mawawala ang tiwala ng mga Pilipino sa mga Tulfo. Bakit? Napakalalim na po ng ugat
na kanilang ibinaon sa puso't damdamin ng ating mga kababayan. Kaya po, sa issue dito, kay kay Erwin Tulfo, ako po ay hindi po ako nadismaya kay Erwin Tulfo. Mas lalo pa akong humanga, mas lalo pa akong nagkaroon ng pagpupursige ngayon na isa siya sa mga susuportahan ko talaga. Nakasama naman siya sa mga susuportahan ko sa pagka-senador. Pero syempre, wala pa naman yung May elections. Malayo pa ang ating pag-iisipan. Malayo pa, matagal pa. January pa lang ngayon, February, March, April. 3 buwan, 4 na buwan pa ang ating ipag-iisip kung sino ang ating mga iboboto na senador. Pero, ngayon pa lang, dahil sa issue na yan, dahil sa mga isiniwalat ng ating mahal na kongresista, isa siya sa sigurado na sa listahan ko na iboboto ko sa 2025 May election. Iboboto ko talaga to. Bakit? Dinaanan niya kung ano yung nadaanan ko. Inikilabutan nga ako ngayon. Yan, tumatayo yung balahibo ko. Kasi Tulfo, di ba? Parang isipin mo, mga pinanganak, parang sa isip ko, mga pinanganak to ng mga mayayaman. Yung pala, sila pala talaga dumaan din sa kung ano yung hirap ng buhay na pinagdaraanan ng ilan nating mga kababayan na nag-a-abroad, di ba? Kaya, alam niyo po, gustong-gusto ko yung kwento niya, yung lahat ng kanyang trabaho, lahat ng trabaho, in-applyan niya. Kasi ako pagdating ko ng Malaysia, ang dala ko lang, alam niyo kung ano lang bala ko doon. Yung alam niyo kung alam niyo kung ano lang yung pinaka panglaban ko doon pag nag-a-apply ako. Yung aking employment certificate sa Jollibee. Ilan yung Jollibee pinagtrabahuhan ko? Jollibee sa Bulacan. Siguro sa Bulacan, mga 5, 6 na Jollibee sa Bulacan. Balagtas, NLEX, SM Marilao, May Kawayan. Tapos nagtrabaho pa ako. Nung umuwi nga ako ng galing Hong Kong Pagkita kong gano'n, nakita ko, eto na pala yung Evergotesco, SM na ngayon. Tagal kong nagtrabaho dyan sa Jollibee dyan, sa Gotesco. Hindi pala matagal kasi palipat-lipat ako dyan sa Evergotesco noon marami kong mga ina-applyan dyan, tapos natatanggap ako. Dami kong pinagtrabahuhan, kaya gustong-gusto ko yung kwento ni Erwin Tulfo. Alam niya kung ano ang damdamin ng isang ama, ng isang kabataan, ng isang Pilipino na naghahanap ng greener pasture sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya po kung ako sa inyo, hindi ako magkakamali ng pagsuporta ko kay Erwin Tulfo dahil pala siya ay merong damdamin para sa mga maralitang Pilipino. Mahal niya ang mga kababayan natin dahil naranasan niya ang hirap. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.